Pamumunuan ni Senador Francis Tolentino ang Senate Blue Ribbon Committee at Committee on Justice. Kaunay niyan at iba pang issue sa Senado, makaparayan po natin si Senador Tolentino live. Magandang umaga po, Senador. Magandang umaga po, Igan. Magandang umaga po sa inyo mga taga-subaybay. Ano pong maasahan ng publiko sa inyo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? May mga nalatag na ho ba tayong prioridad? Alam niyo po, lahat ng mga investigasyon ay manggagaling po yan sa mga colleagues ko. So, hihintayin natin yung mga resolution. Pero ngayon po ang ginagawa natin, meron tayong mga babaguhin na sa rules para mas maging responsive po yung Blue Ribbon Committee at mapangalagaan din po yung mga karapatan ng mga iniimbestigahan. Pwede po bang bigyan nyo kami ng konting detalye dyan sa pagbabago ng ilang rules? Halimbawa po, gagawin po magkakaroon po tayo ng preliminary determination. Hindi yung pag-file doon sa alang agad. So magkakaroon ng preliminary determination, yung probable cause. So konting members ng Blue Ribbon, sila muna yung mag-determine. Pangalawa, gagawin po natin time-bound yung investigasyon. Pangatlo, i-distinguish ko na yung pagkakaiba ng commitment order saka detention order. Pang-apat, magkakaroon nga tayo ng yung oras kung gano'ng katagal po. At pang-lima po siguro, magkakaroon po tayo ng permanenteng General Counsel ng Blue Ribbon Committee. May mga investigasyon ba ang komite na hindi na-resolba noong 18 Congress na posibleng ipagpatuloy sa 19 Congress? Kunyari, itong Parmali. Depende po yan sa desisyon ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee. Hindi po ako yung mag-isa mag-desisyon yan. Opo. So depende kung magpa-file uli ng resolution, yung inyong kasamang mga senador dyan. Opo. At nakalimutan kong banggatin kanina, yung kabilang sa pagbabago natin, magkakaroon tayo ng provision na referral to prosecute. Okay. Senador, sabi po ni incoming Senate President Mig Zubiri, may konting pag-aalangan daw po kayo, no? Bago nyo tanggapin itong chairmanship na ito. Ano po nakapagpabago sa inyong isip? Nag-meeting po kasi yung mayorya. Ako na lang talaga yung tinuturo nila. At saka hindi naman po tayo umiiwas sa trabaho. Ginagampanan po natin yan. Kanina nga akala ko, ako yung ini-interview doon sa Pasig River Ferry. So magiging disservice naman po kung hindi ko tatanggapin yung halos lahat na sila yung nag-o-offer sa akin. Itong suporta ni Senador Alan Peter Cayetano na nagkaroon din ng interest na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Alam niyo po, si Senator Alan, karapat-dapat din po dyan, kwalipikado siya. Pero yung sa pagbibigay niya ng suporta po sa akin, nagpapasalamat po ako sa kanya. Sa ibang issue, itong nabanggit din ni na Senator Zubiri, pati na si Senador Gatchalian, na hindi prioridad ng Senado ngayon ang charter change. Kayo po, anong pananaw niyo dito, Senador Tolentino? Alam niyo po, ang magdidesisyon yan siguro kung ano yung kaisipan ng mayorya. So, hintayin na lang po natin yung pagbubukas ng Kongreso. Pati itong mga issue ng pagpapalawig po sa termino ng ilang mga halal na opisyal. Napakaaga naman po siguro pag-usapan kagad yan. Etong SONA, kauna-unahan po ito ni Pangulong Marcos. Ano pong inaasahan ninyo na pwedeng maitulong dito ng Senado, Senador? Siguro po kung ano yung magiging priority legislative measures ni Pangulong Marcos, lalong-lalo na sa pagpapasigla ng ating ekonomiya, siguro dapat naman po maging responsive kagad dun yung Kongreso, ang Senado. Pakikinggan po natin ng maigi yung kanyang State of the Nation address sa July 25. At siguro yun na rin po yung paglalatag ng kanyang economic roadmap na dapat matranslate into legislation. Senador, good luck po. Malaking tulong sa check and balance yung inyong chairmanship ng Blue Ribbon. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Magandang umaga. Senator Francis Tolentino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.